What's up mga katunay? Siyempre ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong pag-uusapan, no? Matindi to, itong pag-uusapan natin to. Dahil may posibilidad daw na magdeklara ng martial law si BBM. Ba, kayo mga katunay, kung magkakaroon ng ganito, handa ba tayong lahat? So wag na natin pagtagalin to mga katunay, pag-usapan na natin to. Pasok! Dahil naman sa sunod-sunod na kilos protesta ng iba't ibang grupo, sinabi ng dating defense chief na si Norberto Gonzales na may posibilidad umanong magdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang balita ni Alvar Forzuelo. Bawal yan ah. Yes, Admar, yun nga yung sinabi ni former Defense Chief Norberto Gonzales kapag nagiging nahihirapan na yung Malacanang dahil nga sa lakas ng panawagan ng taong bayan ay maaari itong itong humantong sa pagdedeklara ng martial law. Nitong Martes, maraming kababayan ang naabala dahil sa matinding traffic na dulot ng isinagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City. Panawagan ng grupo ang hustisya at pananagutin ang mga tinuturing nilang utak ng umano'y korupsyon sa bansa. Kung matatandaan, marami ring mamamayan ang nagpahayag ng pagtutol sa umano'y selective justice ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang dito ang sinasabing pagpapakulong sa mga kritiko at sa mga tumutuligsa sa umano'y maling ginagawa ng pamahalaan. Ayon sa dating Defense Chief at Standard Bearer ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas na si Norberto Gonzales, bunga ng umano'y panggigipit ng pamahalaan ang sunod-sunod na kilos protesta. Anya, hindi lamang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang lumalahok, kundi maging ang iba't ibang grupo at sektor. Kaya naniniwala siyang hindi natitigil ang ganitong mga pagkilos. Ibig sabihin kung magdedeklara sila ng martial law dahil sa mga nangyayaring ganyan, na yung mga taong bayan talagang nagtitipon-tipon na at talagang nakikipaglaban na, talagang i-voice out na nila kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Ibig sabihin bawal na ang demokrasya. Wala na tayong demokrasya dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kaya ba dapat na magdeklara ng martial law para patahimikin at wala nang mangyaring ganyan? Kasi nakakabingi na ba? Naaapektuhan na ba tayo? 'Di ba? Naaapektuhan na ba kayo sa mga nangyayari? Hindi niyo na ba matanggap yung mga nakikita nyo? Hindi niyo na ba matanggap yung mga naririnig ninyo ng mga sinasabi ng taong bayan? Kasi kung magdedeklara kayo ng martial law, ganyan ang nararamdaman nyo, sigurado hindi nyo matanggap. Pero kung kayo is natatanggap nyo kung ano yung nagagawa nyong kamalian, hindi kayo magdedeklara niyan. Bagos, mas itatama mo pa kung ano yung nagagawa mong mali. 'Di ba? Alam mo nang mali ka eh. Alam mo nang maraming nagagalit sa'yo. Nagagalit ang taong bayan sa'yo. Bakit kailangan lalo mo pa silang galitin? Sa tingin ba natin kapag nagdeklara ng martial law, matatakot yung tao? Siguro titigil, mawawala. Pero yung galit, hindi yan huhupa. Yung inis nila, kumbaga lalong madadagdagan. Kasi kapag ginanyan niya, kapag pinigilan mo yung mga yan na mag-voice out, ibig sabihin meron kang ayaw marinig. Merong masakit sa damdamin mo na ginagawa nila. Parang naaapektuhan ka. Kasi kung ikaw nasasaktan ka, ibig sabihin guilty ka. Diba? Pero kung alam mo na hindi naman totoo ang sinasabi sa'yo ng mga tao, halimbawa sa rally, minumura ka, sinasabihan kang magnanakaw, sinasabihan kang kurakot. Kung alam mong hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo, dapat patunayan mo. Imbis na iwasan mo, imbis na pigilan mo. Bayaan mo sila. Karapatan nila yan. Panawagan ng grupo ang hustisya at pananagutin ang mga tinuturing nilang utak ng umano'y korupsyon sa bansa. Kung matatandaan, marami ring mamamayan ang nagpahayag ng pagtutol sa umano'y selective justice ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang dito ang sinasabing pagpapakulong sa mga kritiko at sa mga tumutuligsa sa umano'y maling ginagawa ng pamahalaan. Ayon sa dating Defense Chief at Standard Bearer ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas na si Norberto Gonzales, bunga ng umano'y panggigipit ng pamahalaan ang sunod-sunod na kilos protesta.
Anya, hindi lamang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang lumalahok, kundi maging ang iba't ibang grupo at sektor. Kaya naniniwala siyang hindi natitigil ang ganitong mga pagkilos. Ang tingin ko dyan, hindi natitigil to eh. Oo. Sakali na napatigil itong Iglesia, meron pa rin susunod sa palagay ko. Tuloy-tuloy na yan. Ito na yung nakikita ko na pattern para talagang kami hihiligin na siguro pagbago ng Google. Binigyan din ni Gonzales na kahit ginagamit umano ng pamahalaan ang lahat ng makinarya nito upang usigin ang mga nasa katotohanan, mananaig pa rin anya ang boses ng taong bayan. Kasi sa totoo lang talaga, napakahirap talagang kalaban ng taong bayan. Kapag gumamit na talaga ng power yan. Oh, kita nyo naman, di ba si Apo Lakay, walang nagawa sa taong bayan. Maraming mga politiko o mga nasa pwesto ang talagang napasuko ng taong bayan. Kumbaga dito parang kinatatakutan ba natin yung taong bayan na naman ngayon? Hindi naman kasi magkakaganyan siguro yung taong bayan kung hindi nila talaga nararamdaman yung mga nangyayari ngayon. Kaso nga lang kasi siyempre sobra na eh. Malamang ko siyempre nung mga nakakaraang administrasyon, merong mga nagrarally pero hindi ganito katindi. 'Di ba? Ngayon lang talaga nagkaroon ng mga sunod-sunod na napakatinding rally na maraming tao. 'Di ba? Meron hanggang sa magkagulo pa nung nakaraan. Dahil talaga hindi na talaga maatim yung mga nangyayari. Kumbaga parang ito yung mas masahol pa kaysa mga dati. Akala natin yung mga dati na yung pinakamasahol pero hindi. Ito yung isa sa pinaka-worst. 'Di ba? Lalo na yan, ito is nababalitaan namin, napakalalaking pera ang nakukulimbat, nakukurakot ng kung sino-sino na pinaghihirapan ng taong bayan. Ganun-ganun lang ginagasta, ganun-ganun lang kinukuha. 'Di ba? Kawawa ang taong bayan tapos nahahaluan pa ng ganito. Napupolitika pa yung mga taong gustong tumulong sa taong bayan, sila pa yung nagigipit. So parang sinasabi nga na iba parang silent martial law. 'Di ba? Yung nga nagiging isipin nila eh. So ito, kung idideklara talaga to, parang nako-confirm natin na talagang dapat pigilan yung mga ganyang protesta. Dapat pigilan kasi nasasaktan kami, parang ganun. Hindi nyo dapat ginagawa yan kasi totoo na yung sinasabi nyo eh. 'Di ba? Umaano na kami, sumasama na kami, imahe namin sumasama na. Parang inaamin nyo ganun eh. Kasi kung hindi nyo pipigilan yan, at mas lalo nyong ipapaliwanag yung sarili nyo, mas maganda. Mas pinapakita nyo sa taong bayan na wala kayong ginagawang masama. Bakit hindi mo ipaglaban yung sarili mo? Bakit hindi mo ipagtanggol? Hindi sa pamamagitan ng pagdideklara ng kung ano-ano. Kaya uulitin ko, galit na ang taong bayan, huwag na natin galitin. Aligay, kung manadaig yung boses ng taong bayan, kung pasaysaya ng titignan. Alam mo, nung panahon ni Marcos Sr., may martial law noon. Tapos diktadura pa. Wala pang layaan ang ating mga kababayan. Talagang pwede ka talaga arestuhin, ulihin, torture, lahat nangyayari noong araw. No? Pero natuloy po rin yung People Power Revolution. Kasabay nito binanggit din ni Gonzales ang posibilidad na maaring magdeklara ng martial law si Pangulong Marcos Jr. May naririnig tayo na may plano siyempre na ganyan. Talaga naman ang malaki niya, kung nakikita talagang tagilid na, isa sa mga gagawin nila pamamarahan na para manatili sa pwesto ay martial. Sa huli, nagbigay si Gonzales ng mensahe sa mga Pilipino, lalo na sa mga naabala sa mga kilos protesta. Mga kababayan natin, alam nyo, akala nyo lang kaba nila. Pero ang isipin natin, yung damage, yung pagkasira ng nabukasan natin. Tama. At pagka ito, mahanap po rin natin araw nasisira yan dahil sa laki ng pagnanakaw. Oo, iba kasi nagre-reklamo lang. Ano ba yan? Napaka-traffic naman. Yung mga nakakotse, mga pasok. Pero sa totoo lang, yung sinasabi yung mga taong nagpapatraffic, nakikipaglaban yan. Pinaglalaban nila yung karapatan nating lahat. Kayo, naiinip lang kayo dahil sa traffic. Pero sila, naiinip na sila na magkaroon ng pagbabago ang ating bansa kaya ginagawa nila yan. 'Di ba? Nakikita naman natin ang mga pagkilos ngayon ay patungo sa nais nila na baguhin ang ito prevailing situation natin.
Abay, kung talaga bang magsasaksi at paramiling yung patsilos para mabago ang gobyerno at mabawasan o mawala ng pagnanakaw, napakalaking gaan sa buhay ng natin Napakalaking yan ginhawa niyan. at napakaganda niyan sa kinabukasan natin. Oo, at saka sigurado uunlad ang bansa natin. Kaya kang inuulit ko, lagi ko sinasabi dito, kung tutuusin ang Pilipinas, mayamang bansa to. Kung wala lang kurakot, 'di ba? Makakabayad tayo sa utang natin, ang ekonomiya natin tataas. 'Di ba? Magiging maayos ang takbo ng ano natin. Kaso nga lang, paano magiging maayos ang takbo ng Pilipinas kung may mga taong ganito na pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas? Imbis na Pilipinas ang umuunlad, mga bulsa nila yung umuunlad. 'Di ba? At isa pa, umuunlad sila sa pamamagitan ng taong bayan. Kaya, wala akong nakikitang mali sa ipinaglalaban ng mga tao. Ngayon, halimbawa, bilang leader, bilang presidente, kung alam mo sa sarili mo na wala naman akong ginagawang masama eh. Hindi naman ako kasali sa mga ganyan eh. Hindi naman ako kasali sa mga inaakusahan nila. Bakit hindi mo ipaglaban ang iyong sarili sa taong bayan? Ipakita mo sa kanila na talagang wala kang kasalanan. Ganun yan. Mas lalo mong sabihin sa kanila, mas lalo mong idepensa yung sarili mo sa kanila. Iharap mo sa kanila at magsalita ka. Kaysa magdeklara tayo ng martial law. Kaya kung naaabala kayo, huwag niyong masamain yan. Oo, tama yan. Unawain natin yan. At kung maganda pa nga ay kung sasama na tayo sa kalsada nang mapabilis siya. Ayun si Norberto Gonzales yun. No? So, yan nga sinasabi niya na huwag kayong mainip kung makakakita kayo ng mga ganyan. 'Di ba? Hindi naman kasi nagtitrip lang yan sa kalsada at sasabihin na nagpapatraffic lang sila. 'Di ba? Lalong-lalo na ngayon, kailangan nating i-voice out kung ano yung nararamdaman natin. Kailangan ipahayag natin. Kasi kung tayo-tayo lang, kung ikaw lang mag-isa ang magsasalita, wala. Hindi naman nila mapapakinggan yan. Mas maganda yung buong taong bayan talaga is talagang sama-sama na nagsasalita kung ano yung hinaing nila sa gobyerno. 'Di ba? Wala namang masama doon eh. Na ibigay yung hinaing nila at dapat pakinggan naman talaga. 'Di ba? Yun lang naman ang habol diyan kaya nagkakaroon ng ganyan. Ngayon, sinasabi ko nga, kung sakasakali naman talaga na wala kang kasalanan, patunayan mo. Kung hindi ka kasabwat o kahit na anuman, patunayan mo. Ganun yan. Mas lalo mong ipakita sa taong bayan na talagang inosente ako sa lahat ng mga bagay na sinasabi nyo sa akin o ibinibintang nyo sa akin. Kasi once napigilan mo talaga yan, once napigilan mo, harangan mo, wala. Parang inamin mo na merong kang nagawang kamalian. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.